Juan de la Cruz asks, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? If you're a concerned citizen who's losing hope or simply want to be more socially and politically aware, this reading is for you. Take what resonates and leave what doesn't. So sa kabila ng pinagdadaanan ng bansa, nagtatop pa rin naman tayo sa global statistics. Sa average daily screen time nga lang, kung saan third highest in the world tayo. Wow, Filipino pride! Pero ito ba ang dapat nating ipagmalaki? Mataas nga sa average screen time, pero mababa naman ang literacy rates natin. Base sa 2024 Functional Literacy, Education, and Mass Media Survey ng Philippine Statistics Authority, 18 million Filipinos ang high school graduates pero functionally illiterate. Ibig sabihin kahit maraming oras ang nakalaan sa pagkonsumo ng media, hirap pa rin ang karamihan sa basic comprehension. At hindi lang basta statistics ang 18 million. Sila ang mga botante na at magiging botante pa lang natin. Kung puro scroll pero kulang sa literacy, paano makakagawa ng informed decisions tungo sa good governance? Oo, may bahagi ang screen time sa illiteracy. Ngunit dapat tayong maging critical sa pagtukoy kung saan ba talaga nag-uugat ang problema. Paanong nakagraduate ang 18 million na tao nang hindi sila functionally literate? Yan ang patunay sa pumapalyang sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Ayon sa rekomendasyon ng UNESCO, dapat inilalaan ng isang bansa ang 46% ng GDP nito para sa educational budget. Ngunit sa ilang dekadang nakaraan sa Pilipinas, pinakamataas na ang 1.38 trillion educational budget nitong 2026 na nasa 4.5% lang ng GDP natin. Wow, improving ang budget. Paano naman kaya gagamitin? Ayon sa Commission on Audit, madalas hindi nagagamit ng maayos ang pondo. Taon-taon, bilyon-bilyong pera ang hindi nagagamit. May delayed procurement rin at lapses sa project implementation. Kahit may pondo, kulang pa rin ang mga supplies at facilities. Ang ilang guro, sariling pera na nga ang ginagamit. At hindi rin sapat ang mga guro sa bilang ng mga estudyante dahil karamihan sa kanila ay overworked at underpaid. Kung inefficient at hindi maayos ang paggamit ng pondo dati, paano pa kaya ngayong mas malaki na ang budget? Kaya sa tingin ko, ang pinakamalaking issue ng bansa ay ang krisis sa edukasyon at hindi ito basta-basta masasolusyonan ng dagdag bilyong budget kung mananatiling inefficient ang sistema. At ang tunay na kalaban ng illiteracy ay hindi lang screen time at kakulangan ng budget, kundi ang matagal ng bulok na sistema ng gobyerno. Hanggat mababa ang kalidad at accessibility ng edukasyon, mananatili ang kahirapan sa bansa. Kaya ang sagot, may pag-asa pa ang Pilipinas. Kung sisiguraduhin natin na ang bawat pisong gastos ay malayunin at binibigyang hustisya ang pawis ng bawat Pilipino. Ilagay natin sa pwesto ang mga nararapat at patalsikin ang mga korap. Dahil ang pag-asa ng bayan ay ang edukado at responsableng sambayanan.